natin. At ito po ay galing sa Isabela po, no? At hindi po niya kasama ngayon yung kanyang asawa dahil po ay nasa ibang bansa po. Subalit ay nandun pa rin yung kanyang puso at salamat po sa Diyos na siya po ay nakasama po natin ngayon. At dahil po sa biyaya ng Diyos ay sila po ay blessing po sa ating mga kapatid. No? Pagpapala po sila sa atin. Okay? Kaya tinatawagan ko na po si Pastor Elder Benny Mandigma. Sa English pa po, fighter. Elder Benny? Thank you. Sa ngayon po ay mandigma aking apelyido. Pagdating ko ng Amerika, Macquarie na yan. So, sa kong pribilehiyo na makapagsalita sa Ilatan. At binabati ko po ng magandang umaga bawat isa po sa akin. So, galing. Bawat paksa po, kaya ang layo nilang Diyos, lalong-lalo na sa buhay may asawa, ay mapatibay po ito. Gaya po na sinabi ni Elder dapat ay mayroong foundation. Ang isang bahay ay hindi tatayo ng matibay kung ito ay tatayo mo sa malambot na pundasyon. Ayaw mo sa buhanginan, madali lang itong magigiba. Ginagawa ng China. Pag nanglagay ng building sa buhanginan, ng giba. No? So, ang foundation po ng bawat marriage ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen. Kapag dito po natin tinayo ang ating relationship, anumang bagay, ay sigurado po tayo hindi po magigiba. But we must acknowledge the existence of God. Kasi maraming tao naniniwala lang mayroong Diyos. Pero yung patunay na sila naniniwala sa Diyos ay hindi nila mapakita. Kumbaga, parang hearsay lang. Meron Diyos. Naniniwala din ako. Pinanganak siya ng December. Naniniwala din ako. Pinanganak siya ng December. But Genesis chapter 1 ay pinatutuhanan po sa atin ng Biblia na ang Diyos ay umiiral. Mayroong Diyos. Hindi siya kathang isip. Kundi siya ay nariyan at siya ay buhay, magpakailan pa man, mula noon hanggang ngayon, at sa mga panahong darating at wala yang katapusan. Sabi po sa Genesis chapter 1, sabi po ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bagamat hindi po natin nakita, hindi po natin nakausap ang Diyos, but because of the scriptures, we believe na nilikha niya ang langit at lupa. At sabi po po diyan, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. In John chapter 1, verse 1, sabi po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang tao, hindi nila nakita ang Diyos, hindi nila narinig ang Diyos, pero pinatunayan ni Jesus Christ, mayroong Diyos. Sabi sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sabi ni Pablo, and we beheld His glory. So yun po yung mga patunay na mayroong Diyos na umiiral, mayroong Diyos na buhay, at mayroong Diyos na handang dumamay sa bawat isa po sa atin. Kung ang pundasyon po na yan ay mawawala sa isang tao, lalong-lalo na sa buhay may pamilya, hindi natin naasahan na magiging matatag ang isang pamilya. Kaya narapat lamang po natin na i-acknowledge ang existence ng Diyos. Dahil kapag tayo ay naniwalang walang Diyos, ay wala na tayong katatakutan, wala na tayong respeto,
Kung ang Diyos di natin nirespeto, di lalo pa yung asawa natin. Right. Di ba? Hindi ka man lang matatakot na, hindi ka lulubog ng Diyos o kaya hanapan ng iba. No? Hindi ka man lang matatakot na, okay lang, bugbugin ko yung asawa ko. Di ba? Pero kung meron po tayong kaalaman na mayroong Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay mayroong control. Bagamat hindi po tayo perfecto, at sabihin natin, yung tao nyo, di nagkakasala, yung tao sobrang bait. No? But, knowing there is God, nagkakaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili. Maaaring magawa natin sa bagay na hindi maganda, but later on, nagre-repent tayo sa bagay na ating magawa. Yun ang kaibahan ng merong Diyos na kinikilala sa Diyos na walang kinikilala. Ang taong walang kinikilala ng Diyos ay bara-bara sa buhay. Walang direksyon ng buhay. Walang taong pinapakinggan, siya lang magaling. Walang iba. Kaya kahit nang bawenda ang pamilya niya, kahit na magkagusot-gusot ang buhay niya, wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay kanyang sarili. Si Narciso, ang tawag doon. Narcissistic. No? So, it is very important in marriage life to acknowledge the presence of God. That He exists and that He living and He's just there for us. Another thing na makita po natin sa aklat ng Genesis ay the goodness of God and His sensitivity to the needs of man. Alam ng Diyos magkakaroon ng pamilya sa buong mundo. Alam ng Diyos, nalilikhain niya ang lalaki at babae. Alam niya ang pamilya ay magmumultiply. Kaya naman, sinabi niya, kung ako'y gagawa ng tao, bagamat yung sinabi sa Bible, pero by reasoning, by logic, alam natin, kaya ginawa ng Diyos ay ang mundo ay para sa tao. Kaya sabi doon, the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. No? Alam ng Diyos, hindi mabubuhay ang tao sa ilalim ng tubig. Ginawa niyang mundo, alam niya hindi kaya nang mabuhay ng tao sa ilalim ng tubig, kasi sabi sa verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ikot-ikot lang yung Holy Spirit, kabuuan ng mundo na nababalot ng katubigan. So God knows, hindi mabubuhay daw si Adan. At sinabi niya, verse 3, and God said, let there be light, and there was light. So nihanda niya ang ilaw, ang liwanag. Pagkatapos sinabi niya, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. So, makikita natin dito, piniprepare ng Diyos yung kalalagyan ng tao. Binigyan niya yung liwanag, pinalitaw niya ang lupa, magkaroon ng dagat. At dahil alam ng Diyos ng tao ay kinakailangan kumain, gumawa siya ng mga puno na nagbubunga ng mga prutas na iba't iba. Alam ng tao nakakain din alam ng Diyos nakakain din ng seafood sa tao. Ginawa niya ang dagat at ang mga nabubuhay doon. Ginawa niya ang mga lumilipad na hayop. Kasi, sabi ng Diyos, magpa-fried chicken din ng mga ito. Mag-iihaw din ang ibon yan. Maging ang mga may apat na paa, ginawa niya in preparation doon sa pamilya na bubuhay niya. Lahat yan nihanda ng Diyos. At nang nakahanda ng lahat, ang sabi niya, nilikha niya si Adan. Nung nilikha si Adan, binigay ang lahat ng instruction. Ang lahat ng pagkain dito pwede mong kakainin. Maliban sa isang puno, pagkaalam mo mabuti at masama, dahil sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Katapos ibigay ang instruction, ay nakita ng Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang naging.
Niisip ko, bakit kaya ginawa ng Diyos na una si Adan? Diba, yung sixth day yung sixth day ginawa ng Diyos yung tao. Pero bakit nauna si Adan? Ibigay lahat ng instruction sa kanya. Pati pamamahala sa kagubatan, no? Ititil niya yung ground Pagyayamanin niya yan Iniisip ko, kung kasama niyo yung babae, baka hindi natakot yung usapan. Sindi-sindi. Dami ko kontra So, nung tapos lang lahat, ginawa ng Panginoon ang babae. No? Ang sabi doon, it is not good that a man should be alone. So, mapapansin na natin doon, yung goodness and sensitivity of God sa pangangailangan ng lalaki. Nihanda niya lahat ng pangangailangan, nihanda niya rin yung instructions, binigay niya rin yung babae na kanya magiging katuwang sa buhay. Ang sabi doon, I will make him and help me. Katuwang sa buhay. Hindi katulong sa buhay. Kasi iba yung katulong sa buhay. No? Yung lalaki sarap ng buhay. Matrabaho lang. Uuwi sa bahay. Tawagin barkada yung inom. Yan ang trabaho niya. Si asawa, niluto ng mga pulutan. Kung ano ginagawa. Papatulog ng bata. Nagluluto ng pulutan. At pagkatapos si lalaki, inom lang ng inom. Diba? Ang babae hindi nilikha ng Diyos para sa ganyan. Nilikha ng Diyos ang babae para maging katuwang ng lalaki sa kanyang buhay. Kung paano ang poste na simento ay hindi tatayo ng matibay kung walang bakal, ganun din ang relasyon ng mag-asawa. Kung ang lalaki simento, ang babae ang bakal na magpapatuka at magpapatibay sa kanya. Kung tinayo mo dyan ay simento lang, kung tinuuga mo, bagsak din yun. Kung lagay mo dyan ay bakal lang, ilang taon pinakalawang yan, na rin yan. Pero kung pagsamahin mo sila, magiging matibay sila, sa lahat ng pagsubok, magkaagapay sila, hindi sila babas. Amen. Yun yung sinabi ng Diyos na help me. Kaya sabi ng Panginoon, chapter 2, sabi dito, verse 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. And out of the ground the Lord formed every beast of the field and every fowl of the air. He brought them unto Adam to see what he would call them. So whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Verse 20, and Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. Verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Verse 22, and the rib which the Lord God had taken from the man made he a woman, and brought her unto the man. Verse 23, and Adam said, this is my bone of my bones, and flesh of my flesh. He shall be called woman because he was taken out of man. Verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. No? So magiging isa sila para lalo silang maging matibay sa kanilang pagsasama. So the goodness of God is being presented to us so that we might be more stronger in our faith to God. So His existence, His goodness, His sensitivity sa ating mga pangangailangan is enough to always remind us na lagi tayong mayroong aasahan. Bagamat darating tayo sa panahon na tayo ay mahihirapan sa ating buhay, mayroon tayong masasandalan na Diyos na nandiyan lang palagi. Amen. Mayroon tayong Diyos na maalala palagi na nariyan para tumulong sa atin, lumabay sa atin, at magbigay ng ating pangangailangan.
But we have a responsibility. Sabi nga ng Biblia, find your works from without and make it fit for thyself in the field. Afterward, build thine own house. Kailangan natin ng ating mga kakailanganin sa buhay. May provide yan ng Panginoon sa Garden of Eden. But because of sin, nakakalungkot, pinalayas tayo ng Panginoon sa Garden of Eden. Ang lupa ay sinumpa, magbubunga ito ng mga tinikan. Ibig sabihin, ang tao talaga, bago kakain, kinakailangan mo ng mahirapan. Kinakailangan sa pawis niya, ay may provide niya pangangailangan ng kanyang pamilya. So for you to be ready sa isang relationship, kinakailangan may handa mo yung mga bagay niya. Ang pattern na ginawa ng Diyos, dapat natin susundan. Hanapin natin yung naakma no, na trabaho para sa atin. Diyan sa tabi-tabi. No? Kung IT, pagyamanin mo ang kaalaman mo dyan. Kung engineering, pagyamanin mo ang kaalaman mo dyan. Make it fit for themselves in the field. And afterwards, you are ready to build your own family. So God has shown us the pattern how to do that. Provide niya lahat. No? Pinakita niya sa atin kung gaano siya kabuti sa atin. Pinakita niya na siya ay concerned sa ating pangangailangan. At pinakita niya na rin ang tao, ang lalaki, ay hindi na makakatayo mag-isa, kailangan niya ng makakatuwang, kaya pinagkaloob sa atin ang ating kahiyak-kahiyak. Sabi ng Biblia, who findeth a wife, findeth favor from God. Amen. Hindi lahat ay pinagkalooban ng asawa. No? Sabi nga ng Biblia, mayroong mga eunuch na naging eunuch, ang bigyan ng eunuch, walang asawa. Dahil sa pinutulan sila. Kasi meron yung mga reyna noong unang panahon, ang kanilang mga gwardya ay mga kalalakihan, kinakailangan putulan yan. So, ginawa silang eunuch. Kasi kung di na gagawin yun, masasalit pa yan yung hari. Diba? So, meron din namang mga eunuch na gift of God. Kahit anong gawin mo, hindi talaga nag-aasawa. Meron namang mga eunuch na nagdesisyon na maging eunuch. Alang-alang sa gawain ng Diyos, nakapaglingkod. Akala ko dati, eunuch ako. Panginoon, hindi ako mag-aasawa para ako ay makapaglingkod sa iyo ng buong buo. Pero hindi lahat ay meron palang ganon na kakayahan. Kaya isang bagay na binigyan ng Diyos, ang lalaki ng asawa ay dahil sa bagay na yun. Meron tayong burning passion sa opposite sex. Na kung hindi yan masasatisfy ng iyong kabiyak sa buhay, kung saan mo hahanapin yan. No? So, magiging cause ng pagkakasala ng kalalakihan. So, ganun din ang kababaihan. So, kung hindi yan susolusyonan ng Diyos, ay kung saan siya pupunta. So, kaya nga sabi ng Biblia, magkaroon ng asawa ang bawat isa upang hindi siya magningat sa pagnanakaw. So, we see, ang Diyos natin na makapangyarihan, alam niyang lahat ng bagay na kanyang ginagawa. No? Ginawa niya ang lalaki at ang babae na magkapantay. So, di ba, may mga ano na ngayon na kung ano nagagawa ng lalaki, ginagawa na rin ng babae. Pero hindi ganyan ang buhay. Hindi kompetensya ang buhay ng tao. Ang pinapakita ng Biblia, yung equality sa lahat ng bagay. Kung makababasa na natin ito, 1 Corinthians 7:3. Try natin. 1 Corinthians chapter 7, verse 3. Po ang sabi ng Biblia. Dahil po sa verse 1, now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Verse 3, let the husband render unto the wife due
benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband. And likewise, also the husband hath not power of his own body, but the wife. So pinapakita po dito yung equality. May pangangailangan yung babae, may pangangailangan din ang lalaki. No? We have an equality, but we have a independence. Baga. Kasi magkaiba tayo eh. Ibang lalaki, iba ang babae, pero may mga desisyon, ang lalaki meron din desisyon, ang babae, hindi natin pwedeng sasaklawan ang mga decisions na yan. But being one, kinakailangan na pag-uusapan yan. Para hindi ka na lang magugulat na kapag desisyon na tayo. So yung equality dito, may karapatan si lalaki, may karapatan din sa babae na malaman kung ano yung mga bagay-bagay na kinakailangan gawin sa babae. Hindi pwede isa lang. Honey, nag-withdraw ko ng 1 million. Diba, saan mo ginamit? Diba, away na yan. So, kinakailangan pag-uusapan yan. Ganon din sa ating mga pangangailangan sa buhay. May kailangan sa babae, may kailangan sa lalaki. Kaya sabi ng Bible, defraud one another. Sabi sa verse 5, defraud ye not one another, except it be with consent for a time, that ye may give yourself to fasting and praying, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinence. So may mga pagkakataon na papakiramdaman natin yung needs ng ating partner. Dahil may pagkakataon na kapag ang needs na yan hindi naibigay, magiging daan para ang diablo ay sirain ng ating buhay. Kasi kung meron tayong mga desisyon sa buhay na parang inisip lang natin yung sarili natin at hindi yung kabiyak natin, lagi may problema. Meron siyang mental effect, may emotional effect, may physical effect sa buhay ng tao. Mentally, kapag ang isang tao ay may hiling sa asawa, di na pagbigyan, may isipin na yan. Baka meron na siyang iba. No? Nawala na yung pagmamahal niya sa akin. Isang bagay yun. Emotionally, nalulungkot siya. Iwanan yung asawa, pupunta kung saan para magpahangin, magpalamig. Diba? Nagkakaroon na ng misunderstanding. Isipin ng isa, meron na rin iba. May pinupuntahan iba. And later on, physically, maaaring magkaroon na ng pananakit sa bawat isa. Kung hindi man saktan yung partner, yung sarili ang sasaktan, ibibitin yung sarili sa mangga. Mahirap po yan, mga kapatid. No? Marami kaparaanan ang diablo para sirain ang relationship ng mag-asawa. Bago nagkaanak si Eva at si Adan, umentra na si Satanas. Ano bang sabi ng Diyos? Pwede ba niyong kainin yung prutas na yan o hindi? Sabi ni Eva. Sabi niya, hindi. Mamamatay ba kayo o hindi? Ang sabi ni Eva, baka kami mamatay. No? Dahil ang nagsabi ng kay Eva, ng instructions ay si Adan, maaaring hindi niya naintindihan. At sabi niya, baka. Pero sabi ng Panginoon, sa oras na kakainin niyo, kayo'y mamamatay. Kaya sabi ni Eva, baka. Kaya sabi ni Satanas, tingnan mo yung prutas. Di ba ang ganda? Di ba masarap kainin? Pag kinain mo, tatalino ka. Malalaman mong tama at mali. Kung tumingin si Eva, nakita niya maganda ng kainin, masarap kainin, at patatalinuhin siya, so kinain niya yung prutas. No? So ganyan din nangyayari sa buhay ng mga nasa relasyon. Dahil sa nakita ko, maganda yun. Diba? Parang si Haring David. Yung pinakita sa Facebook, yung palasyo ni Haring David,
overlooking pala yun. Sa ibaba. Kaya nung nakita niya si Bathsheba, yung paliguan, may mga ano lang sa gilid, may mga sakit. Si Baba wala. Nakita ni David si Bathsheba. Bah, babae yun ah. Sabi niya sa kanyang kawal, kunin mo yung babae yun, dahil maganda, pinasawa niya. Nahulog siya sa kasalanan. Sabi niya, patay na, buntis na si Bathsheba. Malalaman ng tao na buntis, wala kanyang asawa. Sabi niya, pauwi niyo si Uriah sa kanyang bahay para magbakasyon muna. Umuwi si Uriah, sabi ni Haring David, punta ka muna sa iyong asawa at enjoy mo muna. Sabi ni Uriah, paano ako mag-enjoy sa buhay kung ang mga kasama kong sundalo ay nakikipaglaban? Kaya imbes na pumunta sa bahay, umuwi, matulog doon sa hagdanan ng palasyo. Sabi ni David, patay, sira ang aking plano. Tumalaki yung kanyang tiyan. Tinawag yung kanyang general. Halika, sugurin yung kalaban, at kapag kayo naandun na sa wall, di ba, yung uso nun, sisibatin ka, hulugan ka ng mga bato, papanain ka. Hanggang doon na kayo, bigla kayo tumakbo, pabalik, iwanan si Uriah doon. Nangyari, ganun nga kanilang ginawa, patay si Uriah. So yung maliit na bagay, sa tingin natin ay magandang tingnan. Sa tingin natin ay masasatisfy yung ating mga physical needs. Pag pinagbigyan natin yan, maaaring magbunga yan ng kasalanan. At magiging dahilan ng pagkawasak ng ating pangalan. Kaya napakahalaga mga kapatid, na lagi natin ilalahanin na andiyan ang Diyos. Ang Diyos na lagi nariyan, ang Diyos na napakabuti para sa atin, ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating kailangan, ang Diyos na nagbabantay sa atin para wag tayo magkasala, lagi natin ilalahanin. Kung gusto natin maging matatag ang ating sandalan. At kung gagawin natin yan, maging sa inyong mga biyanan, ay hindi kayo magkakaroon ng problema. Amen. Diba? Ang tatay ni lalaki at ang nanay ni lalaki, ayaw niya kanyang anak ay nahihirapan. Mahal na mahal niya, siyempre. Ganon din naman yung mga biyanan sa kabila tayo. Mahal na mahal niya yung kanyang anak na babae. Kaya binabantayan nila yan. At kapag napansin nila, nangangayaya pa man ako, problema na yan. Nakausapin niya sa anak, pinapabayaan ka ba ng iwan? Kasi magkakaroon na ng pakikialam na yung dalawang partido. Hindi naman may iwasan yan. Kaya napakaswerte ni Eva Pinatan. Wala silang biyanan. So, yung problemang yan ay masusolusyonan din kung ang ating pananaw ay nasa Diyos. Kaya itong si Ruth ay hindi naman siya Israelita eh. O, tingnan natin yung kanyang istorya. Ruth, book of Ruth, ayan. Bilang pang-wakas na ating yan. Wala tayo. Ruth, chapter 1. Sabi po dyan sa verse 1, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn, he and his wife and his 2 sons. Verse 2, And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Malon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there.
And then sabi dito, i-shortcut na natin. And they took the wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. So nangyari, namatay ang kanilang mga asawa. Sabi sa verse 8, Naomi said unto her two daughters-in-law, Go return to each other's mother's house. The Lord deal kindly with you as ye have dealt with the dead and with me. Verse 10, talog tayo sa verse 10. And they said unto her, Surely we will not return with thee unto thy people. Verse 11. But Naomi said, Turn again, my daughters. Why will ye go with me? Are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? Kasi kaugalian pala nila, kapag nabalo, yung susunod na anak siya yung magiging asawa. So si Naomi, wala na pang asawa, so paano pa magkakaanak? Wala na. Kaya sabi dito, verse 12, Turn again, my daughters, to go your way, for I am too old to have an husband. If I should say I have hope, if I should have an husband also tonight, and also bear sons, would ye carry for them till they were grown? O masyado nang maedad yung mga babae bago pa lumaki yung bata. And then, sabi sa verse 14, And they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, and Ruth clave unto her. And she said, Behold, thy sister-in-law is gone back unto her people, and unto her God, return thou after thy sister-in-law. So si Orpah, bumalik sa kanyang mga magulang, iniwanan si Ruth. Kasi wala nang mapapalapit, wala nang anak. So ano pang dahilan? And then sabi sa verse 15, and he said, Behold, the sister is gone back. Verse 16, and Ruth said, Entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God be my God. So yun po yung napakasarap pakinggan. No? Isa sa isang pamilya, mayroon tayong iisang Diyos na kinikilala. Dahil kung meron tayong magkakaibang Diyos na kinikilala, problema din yan. Pupunta ka sa Baptist Church, isimbo ka, sa primitive pa. Sabi ng iyong in-law, Katoliko tayo, hindi tayo pwede pupunta ito. Diba? Magkaiba tayo ng relihiyon. Kaya nga ang Israel, hindi pwedeng mag-asawa ng ibang lahi. Pakalitin, patabing lugar nila. Hindi pwede. Dahil magkakaroon ng problema yan. Kapag kilala patungkol sa Diyos. Si Haring Solomon, 1,000 ang naging asawa. Kasi bawat hari nagre-regalo. At bawat asawa na hinihilat siya kung saan-saan. Magtayo ka ng ributo doon. Magtayo ka ng sambahan doon. Ito yung naging buhay ni Haring Solomon. No, para siyang papel na hinihipan ng hangin na kung saan siya hipan, nandun siya. Bagamat siya ay nakasumpong ng biyaya sa harap ng Diyos, pero yung kanyang buhay, maging matatag sa pagkilala sa tunay na Diyos, naapektuhan ng kanyang mga naging asawa. Kaya kung gusto mong ang buhay mo ay payapa, walang problema, isa lang asawa dapat. Pagka nakukuha ng iba. At the same time, we must be godly at kinikilala ang tunay na Diyos. Right. Tulad ni Naomi. Walang problema eh. Mahal-mahal yung kanyang biyanan. Ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko rin. Ang iyong mga tao ay magiging tao rin. Kung saan ka maninirahan, doon din ako titira. Kung saan ka mamatay, doon din ako mamamatay. That is commitment. No? Maraming tao na pag tinanong ng magkakasal, mamahalin mo ba siya sa hirap at ginhawa? Opo. Pero pagka dumating ng hirap sa buhay, iiwanan na. Diba? Yung kanilang sumpaan ay wala na. Sumumpa sa Diyos, tapos binabaliwala.
Sabi ng Biblia, kung maaari lang, hindi ka lalayo sa asawa mo. Dahil sa sandaling lalayo ka, hindi, nagatupa ka na. Kaya sabi doon, ang makapaglalayo lang sa inyo kapag yung oras ng panalangin. O, layo muna tayo, magpe-pray tayo. At pagkatapos manalangin, babalik ulit. Kung nasawa mo na sa malayo, 10 taon na hindi mo kasama, ano mangyayari sa buhay mo? Parang kang tinotorture, di ba? Kasi asawa ko nasa abroad, so yung hirap, damang-dama mo. Diba? Nag-abroad ako ng 3 years. Pagdating ko, yung anak ko 3 taon na. Dahil nga sa pangangailangan sa buhay, lalaki yung bata, kinakailangan may punda. Iniwan ko ang gawain ng Diyos. Sabi ko, kinakailangan ko siguro na provide muna ang pangangailangan ng pamilya ko bago yung gawain ng Diyos. Pero yung prinsipyo pa lang yun, unahin mo muna ang Diyos bago ang pamilya mo. Kaya na ako'y umuwi, hindi ako kilala ng anak ko. Ang laking problema. Tinatawag akong daddy, kala ko ako yung pala yung bayaw ko. Sakit nun. Tapos makita mo yung pag-uugali, medyo hindi maganda. Isipin mo, yung pinagtrabaho ay hindi worth para magkaroon ka ng gano'n na pamilya. Kaya I decided, hindi na papalit. Ngayon, lumalaki sila, lalo na nangangailangan, asawa ko naman ang nag-abroad. Kaya sabi ko sa sarili ko, whatever happens, handa na ako. Maaaring siyang mahulog sa pagkakasala o kung mahulog sa kanya. Kaya sabi ko, Lord, ready na ako. Pero sa biyaya ng Diyos, ang naman mo kami ng pamilya. Natanaw ni Elder Bill, kahit ba kailan ba hindi ka na natukso. Kasi sa Saudi, kahit bawal ang doon, hindi mag-asawa, talagang gumagala kayo sila. Pero biyaya ng Diyos, ilayo niya. So tingnan natin mga kapatid, na kung ang Diyos natin ay hindi natin titulalanin, kung ang Diyos natin ay parang palamuti lang sa buhay natin, at hindi natin susundin yung kanyang kalooban, apektado ang buhay natin. Right. Apektado. Kaya napakahalaga na bawat isa sa atin ay merong unity sa pananampalataya. No? Magkaisa sa pananampalataya. Dahil yan din ang ituturo natin sa magiging mga anak natin. Mangyayari yan from generation to generation. Dahil kung hindi natin ito isasakatuparan para sa buhay natin, asahan natin, hindi magiging matatag ang ating pamilya. Kaya napakahalaga, kung gusto natin maging matatag ang ating sambahayan, kung gusto natin siya maging matibay sa hirap at ginawa, lagi natin i-acknowledge ang Diyos na natin. Right. Na hindi tayo pababayaan. No? Bago nga niya tayo nilagay sa kanyang lupain na ginawa, pinundan niya na ang lahat ng bagay natin kailangan. Kain, lupain, tubig na kailangan natin. Ibinigay niyang lahat, ipinrovide niya para sa atin. Maging maasama natin ang Panginoon na nagbibigay sa atin. Meron pa bang dahilan para tayo ay maging rebelde sa Diyos? Meron bang dahilan para talikuran natin ang Diyos? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan, hindi natin siya bibigyan ng masamang sukli. Sabi nga sa Biblia, we love Him because He first loved us. Natuto tayong umibig sa Diyos dahil una, naramdaman natin yung kanyang pagmamahal sa atin. Maliban na nga lamang kung hindi natin nararamdaman yan sa buhay natin. Dahil kung hindi natin nararamdaman yan, lagi tayo may reklamo sa buhay. Kaya lagi natin siyang acknowledge, sabi ng Biblia, ang mga tao ay hindi man lamang natutong magpasalamat sa Diyos. Alam nilang mayroong Diyos, pero hindi sila natuto magpasalamat sa Diyos. Kung ano yung mali, yun ang kanilang nagiging tama. Kung ano yung tama, yun ang nagiging mali. Diba? Kasi nga, wala ang Diyos sa buhay eh. Ipakasal natin ang mga anak natin. Tawagin si Juan at si Fabian. Diba? Ito yung lalaki. Hindi pwede yun. Juan si Fabian. So, kailangan natin sundin ang mga prinsipyo ng Diyos, mga kapatid, para tayo maging matatag. Para tayo maging handa sa ating future,
lagi nating isa-isip. Amen. Okay, purin ko ang Diyos mga kapatid, ano? Magandang ito, mga dinala ng ating